على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ay pagpatuloy natin insyaAllah ta'ala ang ating lecture patungkol sa Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Itong ating pangatlong majlis mula sa ating nakagawiang monthly lecture natin patungkol sa Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Nakaraang buwan nakuha natin ang una mula sa mga Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Yun ay walang iba kundi ang al-umur bimaqasidiha. Samantalang ngayon insyaAllah ta'ala kunin natin ang pangalawang qaida fiqhiyah. Yun ay walang iba kundi ang al-yaqinu la yazulu bisyak. Kabilang sa mga qawaid al-fiqhiyah na makukuha pa natin sa mga sumusunod na mga buwan marahil pagkatapos ng Ramadan, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, ad-dararu yuzal, wal-'adatu muhakkamah. Yan ang limang pangunahing mga qawaid al-fiqhiyah na makukuha natin sa mga sumusunod na mga buwan, sa mga sumusunod na mga araw bi'idhnillahi ta'ala. Muli, ngayong araw ay ating matatalakay ang pangalawang qaida min al-qawaid al-fiqhiyah. Yun ay walang iba kundi ang al-yaqinu la yazulu bisyak. Ihfadhu al-qaida al-yaqinu la yazulu bisyak. Ang ibang mga kitab at ibang mga ulama na muqa'idun, ang kanilang ginagamit na qaida sa halip na la yazulu ay la yuzalu bisyak. Pero isa lang ang kanilang ma'na. Al-yaqinu la yazulu bisyak o al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ma ma'na al-qaida? Al-ma'na al-'am lil-qaida anna ma kana thabitan mutayaqanan lam yartafi' bimujarrad turu'i ash-shakk 'alayhi. Bima'na, kapag mayroong isang bagay na sigurado ay hindi siya mawawala sa magitan lamang ng asyak o di kaya ang pag-anilangan at pagdadalawang isip. So ngayon meron tayong dalawang bagay. Yaqin, sigurado, at syak naman hindi sigurado. Al-yaqin, sigurado, at syak, hindi sigurado. Pagdadalawang isip, pag-anilangan. Alin sa kanilang malakas? Walang pag-anilangan na mas malakas ang yaqin. Hindi mawawala ang ibadah na nakabatay sa yaqin, baliban na lamang sa katulad lang din niyang yaqin. Ma thabata bi yaqin, la yazulu illa bi yaqin. Kapag ka napatunayan ng isang ibadah sa pamamagitan ng isang yaqin na dalil mula sa Quran at mula sa Sunnah, hindi siya mawawalan ng bisa, hindi mawawala ang kanyang hatol, maliban na lamang sa katulad lang din niyang yaqin. Dahil sa malakas silang dalawa. Pero kung ang kanyang katapat ay syak, pagdadalawang isip, pag-anilangan, ano ang susundin natin? Susundin natin ang yaqin. Para maunawaan natin lalo, ano-ano ang mga stages ng mga bagay-bagay. Kung gaano natin kasiguro ang isang bagay, ano-ano ang kanilang mga stages. Unang-una, meron tayong tinatawag na al-yaqin. Martabat al-yaqin, ito na ang pinakamataas sa lahat. Wa huwa yumathil al-ilm, na siyang katumbas ng al-ilm. Al-yaqin bima'na 100% sigurado ka sa isang bagay. Naqulu mathalan, qad tala'at ash-shams. Sumikat na ang araw, nakita mo sa harapan mo yung araw na sumikat na. Nasa harapan mo na mismo ang araw na sumisikat, ibig sabihin ikaw ay yaqin na sumikat ang araw. Walang pag-anilangan, walang pagdadalawang isip. Yaqin kahalimbawa na namatay na ang isang tao. Hindi na siya humihinga, wala na siyang pulso. Yaqin, sigurado ka na siya ay wala ng buhay. Maliwanag, yaqin tayo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay totoo. Yaqin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang al-khaliq. Ibig sabihin siya ang tagapaglikha ng lahat. Ibig sabihin sigurado tayo. Anong ibig sabihin ng al-yaqin? Anumang bagay na sigurado ka sa kanya 100%,
ang tawag sa kanya ay al-yaqin. Meron pang mas mababa kaysa sa kanya, tinatawag nilang adh-dhann. Sa ibang mga aklat, tinatawag nila itong ghalabatudh dhann. So ang adh-dhann at saka ng ghalabatudh dhann ay parehas naman ang kanilang kahulugan. So anong pinagkaiba ng al-yaqin at saka ng adh-dhann? Kung ang yaqin 100%, sigurado ka sa isang bagay, ang dhann naman hindi siya 100%, pero pwede natin sabihin 80 to 10%. Magbigay tayo ng halimbawa sa ibadah. Sa ibadah, nagdalawang isip ka. Kung ito ba'y pangalawang raka'ah o pangatlong raka'ah. Hindi ka sigurado na ito'y pangatlong raka'ah, pero malakas ang iyong kutob na ito ang pangatlong raka'ah. Ang tawag dyan ay dhann. Hindi ka sigurado 100%, pero malakas ang iyong kutob na ito ay pangatlong raka'ah, halimbawa ng iyong sambahayang. Anong tawag sa kanya? Adh-dhann. So, kailangan malaman natin ang pinagkaibahan ng al-yaqin at saka ng adh-dhann. Bakit? Mamaya, meron tayong mga eksklusibong mga mas'ala na para lamang sa adh-dhann. So, kahit ngayon pa lamang kailangan siguraduhin natin, alam natin ang kahulugan ng adh-dhann. Mas mababa kaysa sa kanya. Kung ang yaqin 100%, natitiyak mong isang bagay, adh-dhann naman, sabihin natin 80 to 90%, ang syak naman ay 50-50. 50-50, hindi mo alam kung ito ba'y pangalawang raka o pangatlong raka ng salatul dhuhr. Hindi mo alam ito ba'y pangalawang tawaf o pangatlong tawaf. 50-50. Wala kang ghalabatudh dhann. Walang mas mabigat kaysa sa dalawa. Ang tawag dito ay asyak. Kung lalagyan natin ng nisbah, ng percentage, 50-50. Meron pang mas mababa kaysa sa kanila. Tinatawag na al-waham. So ang al-waham, kung papansin ninyo, siya yung kabaligtaran ng adh-dhann. Siya ang kabaligtaran ng adh-dhann. Kung ang adh-dhann, sigurado ka pero hindi 100%, kundi 80% lamang, ang al-waham naman, yung kasiguraduhan mo, ay nasa 20% lamang. Kumbaga, kathang isip lamang. Magbigay tayo ng halimbawa. Nag-alinlangan ka kung naka-hajj ka na ba or hindi pa. Samantalang buong buhay mo hindi ka nakalabas ng lumatil. Hindi siya yakin. Mas lalong hindi siya dhann. Mas lalong hindi siya syak. Anong tawag sa kanya? Al-waham. Kathang isip lamang. Siguro natutulog lamang siya. Pasensya na sa aking halimbawa, wala akong ibang maisip. Isang binata, akala niya na meron na siyang asawa. Akala niya meron siyang asawa. Sigurado siya na meron siyang asawa? Yakin? La. O meron ba siyang dhann, ghalabatudh dhann, 90% na meron na siyang asawa? Wala. Kasi never pa siyang kinasal. 50-50%, 50-50 ba siya? Nagdadalawang isip siya kung meron na siyang asawa or wala. Again, hindi din. Kasi muli, hindi pa siya kinasal. So, anong tawag sa kanya? Akala niyang meron na siyang asawa, samantalang hindi pa nga siya kinasal. Ang tawag dito ay al-waham. Kathang isip lamang. Kathang isip lamang. So at least alam na natin ang pinagkaiba ng al-yaqin, adh-dhann, asyak, at saka ng al-waham. Taib. Ano ang dalil? Ano ang dalil sa qaida na binanggit natin kanina? Yun ay walang iba kundi ang al-yaqinu la yazulu bisyak. Bago natin banggitin at i-discuss ang dalil, alamin natin na ang lahat ng mga al-qawaid al-fiqhiyah ay nakabatay lahat sa dalil. Ito man ay mula sa Quran o mula sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang mahalaga, malaman natin na ang lahat ng mga al-qawaid al-fiqhiyah, hindi siya kathang isip lamang, hindi siya imbento lamang ng mga ulama rahimahumullahu ta'ala, kundi lahat ng mga al-qawaid al-fiqhiyah ay nakabatay sa dalil. Ngayon pag-uusapan natin ano ang dalil na mayroong tinatawag na qaida na al-yaqinu la yazulu bisyak. Dalilu qaida ma fi sahihain min annahu shukiya ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam الرجل
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Nangyari sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, isang lalaki nagreklamo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inaakala niya na mayroong lumabas na hangin mula sa kanya. Sa madaling sala, utot. Akala niya na mayroong lumabas sa kanya mayroong lumabas na hangin mula sa kanya. Akala lamang. So gusto niya na sanang iwanan ang kanyang sambahayang. Anong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag niyang talikuran ang kanyang sambahayang maliban na lamang kapag meron siyang narinig na boses, yani utot, na lumabas mula sa kanya, aw yajida rihan, o di kaya naman ay meron siyang naamoy na mabaho. So dito, tingnan natin kung saan ang yakin at tingnan natin saan ang asyak, pagdadalawang isip. Ang yakin na siya ay nagsasambahayang kasalukuyan, yun ang yakin. Nasa loob siya ng kanyang ibada, yun ang yakin. Ano naman ang syak? Ang syak o pag-aalilangan kung meron bang lumabas mula sa kanya or wala. Saan ang mas malakas? Yung yakin na nasa loob siya ng ibada, nasa loob siya ng sambahayang, o yung syak na merong lumabas mula sa kanya? Saan ang mas malakas? Al-yaqin. Nang dahil dito, ano ang susundin natin? Yung al-yaqin na mas malakas o yung asyak na mas mahina? Siyempre, susundin natin ang al-yaqin. Mula dito, tinuruan tayo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kapag meron kang naramdaman, akala mo na ikaw ay nakautot, pero hindi ka sigurado. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Huwag kang lumabas mula sa iyong sambahayang maliban na lamang kapag meron kang narinig na boses at meron kang naamoy. Hanggat hindi ka sigurado, ang iyong sambahayang ay sahih. Ipagpatuloy mong iyong sambahayang. So dito tinuruan tayo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na mas malakas ang yakin kaysa sa asyak. Huwag nating susundin ang pagdadalawang isip. Huwag nating susundin ang pag-alinlangan. Kung minsan nangyari sa mga tao, pakiramdam niya, nakakain siguro siya ng, ano bang nakain niya, nakainom siya ng gatas, da problema. Sa battery, May mga tao na habang nagsasambahayang, pakiramdam niya na merong gumagalaw sa kanyang tiyan, na merong lumabas mula sa kanyang tiyan, samantalang kung tutuusin ay wala. Ano ang gagawin ng isang tao? Itigil ba niya ang kanyang sambahayang, lalabas siya, mag-abdas, halimbawa? Ang kasagutan ay hindi. Nang dahil sa yan ay pag-alilangan lamang, hindi ka sigurado. Nang dahil dito, sabihin natin sa kanya, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ang bagay na sigurado, walang bisa sa kanya maliban na lamang sa isang bagay na sigurado. At hindi siya mawawalan ng bisa sa pangitan lamang ng asyak o di kaya ang pagdadalawang isip. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Dito, nangangahulugan na mayroong pinanghawakan na dalil ang ating mga ulama rahimahumullahu ta'ala sa qaida kasalukuyan ng ating pinapag-aralan. So hindi siya sa qaida na sabihin natin galing lamang sa katahang isip ng mga ulama rahimahumullahu ta'ala, kundi ito ay nakabatay sa dalil. And then, ang qaida fiqhiyya na ito, al-yaqinu la yazalu bisyak, ay applicable sa lahat ng mga ibadat at applicable din sa lahat ng mga ibadat. Hindi lamang siya saan? Sa sambahayang. Anytime na ikaw ay nagdalawang isip, yakin ka sa isang bagay, pero nagdalawang isip ka sa isang bagay, always kunin mo yung sigurado. Tanggal natin ang waswasa sa atin ng syaitan. Always kunin natin ang sigurado at iwanan natin ang pag-alilangan, iwanan natin ang pagdadalawang isip. Magbigay tayo ng ilang mga halimbawa sa ibadat at saka sa muamalat. Yaqul fil mithal, idha tayaqqana at-tahara wa shakka fil hadath fal aslu baqa'u at-tahara. Anong ibig sabihin ng ating mithal? Sigurado siya
Sigurado ka na ikaw ay nakapag-abdas bago nagsambahayang. Sigurado ka na ikaw ay nakapagwudu bago nagsambahayang. Sigurado ka 100%. Pagpasok mo sa masjid, nagdalawang isip ka. Kung nawalan na ba ng bisang iyong wudu, nabatal na bang iyong wudu, o meron ka pang wudu. So dito tingnan natin kung saan ang mas malakas. Yung tahara, na ikaw ay yakin mula dito, sigurado mula dito, o yung hadath, kawalan ng wudu samantalang hindi ka sigurado dito. Walang pag-anilangan na mas malakas ang tahara, which is sigurado ka dito. Nang dahil dito, anong iyong susundin? Susundin natin yung yakin na ikaw ay nasa tahara. Fal aslu baqa'u at tahara. Balik na rin natin. Sigurado kapag labas mo sa CR, hindi ka nakapagwudu. Biniliktad lamang natin ang mas'ala. Sigurado kapag labas mo sa CR, hindi ka nakapagwudu, hindi ka nakapag-abdas. Pagpasok mo sa masjid, nagdalawang isip ka. Kung nakapagwudu ka ba or hindi. Tingnan natin. Saan dito ang yakin at saan naman ang syak? Al-yakin, annaka ala hadath. Ang yakin ay hindi ka nakapagwudu. Ang syak naman, pagdadalawang isip kung ikaw ba ay nakapagwudu. Since malakas ang yakin na wala kang wudu, yun ang iyong susundin. Lumabas ka ng masjid at saka ikaw ay magwudu. So hindi sa lahat ng pagkakataon ang yakin ay ikaw ay nasa kalinisan. Kung minsan may pagkakataon na ang yakin ay wala kang wudu. Depende sa situation. Pangalawang halimbawa, idha shakka as-sa'imu fi tulu'il fajri, jaza lahu al-aklu wash-shurbu li'anna al-asla baqa'ul layl. Anong ibig sabihin nito? Sabihin natin nasa 4:30 AM ng umaga, ng madaling araw. Hindi ka sigurado kung pumasok na ba ang fajar or hindi. Hindi ka sigurado kung pumasok na ba ang fajar or hindi. Pero sigurado ka na ngayong gabi ay gabi pa. Kita ninyo? Saan ka hindi sigurado? Hindi ka sigurado kung pumasok na ba ang fajar o hindi pa. Yaqul, idha shakka as-sa'imu fi tulu'il fajr, jaza lahu al-aklu wash-shurbu. Nang dahil dito, ay pwede ka pang kumain at pwede ka pang uminom. Hanggat hindi ka pa sigurado na dumating na ang fajar. Hindi ka pa sigurado na nag-adhan na para sa salatul fajr. Pwede ka pang kumain, pwede ka pang uminom. Li'anna al-asla baqa'ul layl. Nang dahil sa ang asal, ang origin, ay nanatili pa ang gabi. Saan dito ang sigurado? Sigurado ka na nanatili pa ang gabi. Pero hindi ka sigurado kung pumasok na ang fajar. Saan ang mas malakas sa kanilang dalawa? Al-yaqin na kasalukuyan ay gabi pa. At ang asyak naman kung pumasok na ba ang salatul fajr. Saan ang mas malakas? Mas malakas ang yakin. Ibalik natin sa asal. Always ibalik natin sa asal. Fal aslu baqa'ul layl. Ang asal ay nanatili pa ang gabi hanggat hindi pa tayo sigurado na sumapit na ang fajr. Nang dahil dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajr. Hindi ka pa sigurado na nag-adhan na ng salatul fajr. Hindi ka pa sigurado na pumasok na ang fajr. Walang problema, kumain ka at uminom ka. Yan ang kitang ganda sa taong alam niya ang kaida na ito. Panatag siya sa kanyang ibada. Pero yung taong hindi niya alam itong kaida na ito, siguro alas 3 pa lang ng madaling araw ay hindi na siya kakain. Alas 3 pa lang ng madaling araw, itigil niya na ang kanyang pagsahur. Nang dahil sa hindi siya sigurado sa kanyang ibada. Kaya, sabi pa nila, mas namang ang nakakaalam. Anyway, bago natin pagpatuloy ang ating mga halimbawa, ay ipapaalam namin na mamaya sa nihaya, katapusan ng ating lecture, actually ngayon siguro maiksi yung ating lecture, maiksi yung ating kaida, ay meron tayong tamrin. Meron tayong tamrin, insyaAllah ta'ala, 5 as'ila. InsyaAllah ta'ala, marami na maka-perfect ngayon, pero sa kondisyon na makinig kayo ng mabuti. Lalo pat, magkalapit ang mas'ala ng al-yaqin at saka ng adhan. So para hindi tayo magkalito-lito, ika nga, ay kailangan makinig tayo sa ating lecture. Hada al-mithal al-thani. Al-mithal al-thalith, pangatlong halimbawa.
إذا شك هل طاف 6 أو 7 فاليقين أنه طاف 6. Kapag ka ikaw ay nag-umrah, halimbawa, siyempre, 7 ashwat, 7 beses kang mag-ikot sa Kaaba. Nang dahil sa sobrang abala mo sa pagzikir sa Allah subhanahu wa ta'ala habang nagtatawaf, kasi pwede kang magzikir, pwede kang magsalita. Abala ka sa pagbasa ng Quranul Karim, nakalimutan mo ang pagbilang. Ito bang tawaf ko ay pang-6 or pang-7? Falyaqinu annahu tafa 6. Saan sa kanila ang sigurado? Always sigurado yung mas mababang bilang. Mas mababang bilang ang sigurado. Tamam? Idha shakka hal tafa 6 aw 7, falyaqinu annahu tafa 6. So saan ang sigurado? Sigurado ka na ito ay pang-6, pero hindi ka sigurado na ito ay pang-7. So ang pang-6 ay yakin ang tawag sa kanya. Yung pang-7 naman, anong tawag sa kanya? Syak, pagdadalawang isip. Pag-alinlangan, hindi ka sigurado. Saan ang susundin natin? Mas mababang bilang or mas mataas na bilang? Always mas mababang bilang. Yan din ang turo sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag tayo ay nagsambahayang at lahat tayo ay nagkakamali. Yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga ay minsan din ay nagkamali sa kanyang pagsambahayang, pero sa kanyang pagkakamali sa kanyang sambahan ay may hikmah. Nang dahil sa ang kanyang umma ay nagkakamali, nang dahil dito, yung pagkakamali ng Rasulullah parang aral na rin para sa umma ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula dito, binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, "Idza shalla ahadukum," sinabi ng Rasulullah, "falam yadri hal shalla rak'atayn am 3." Kapag nagsalang isa sa inyo, pero hindi niya alam kung siya ba'y nagsambahay ng pangatlong raka'ah o pang-4 na raka'ah, falyatrahi syak. Iwanan niya ang pagdadalawang isip. Saan ang pagdadalawang isip? Yung mas mataas na bilang, pang-4. Walyabni ala mastayqan. At kunin niya yung yakin, yung mas sigurado. So saan ang mas sigurado? Yung pangatlong raka'ah mas mababa ang bilang? O yung pang-4 na raka'ah? Anong sinabi natin? Pangatlong raka'ah. Kunin niya ang mas mababang bilang. Falyatrahi syak walyabni ala al-yaqin. Thumma yasjud qabla an yusallima sajdatayn. At magsujud siya ng sujudus sahw bago siya magtaslim. Yan ang turo sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya malaking tulong din ito sa imam. Lalo pat kabilang sa mga dahilan ng sujudus sahw ay ang tinatawag nilang asyak o ang pagdadalawang isip. Which is ibang mas'ala na ang sujudus sahw. Kung meron tayong oras mamaya, matatalakay natin insyaAllah ta'ala. Ang mga dahilan ng sujudus sahw ay 3. Ziyada, wa naqs, at pangatlo naman ay ang asyak. So pagmasdan, yung asyak o pagdadalawang isip, kabilang sa mga dahilan kung kailan ka magsujud ng sujudus sahw. Ang problema, kung hindi ka marunong makitungo sa dalawang isip, pag-aalinlangan, hindi mo alam ang qaida patungkol sa yakin at patungkol sa syak, siguro ikaw ay magsujud ng sujudus sahw sa mga pagkakataon na hindi karapat dapat magsujud ng sujudus sahw. At siguro naman, magsujud ka ng sujudus sahw sa mga pagkakataon na hindi karapat dapat magsujud ng sujud as-sahw. So ang mahalaga, ibalik natin sa ating halimbawa kanina. Nagdalawang isip ka sa iyong sambahayang. Labas na tayo sa tawaf. Kung ito ba ay pangatlong raka'ah o pang-4 na raka'ah. Kung hindi ka sigurado, ang kunin mo ay yung mas mababang bilang. Always. Kasi bakit? Ang mas mababang bilang ay yakin. Sigurado kang nagawa mo, pero hindi ka sigurado sa mas maraming bilang, which is yung pang-4. Kabilang sa halimbawa, idha shakka hal talaqa zawjatahu marratayn aw 3, falyaqinu marratan. Nagdalawang isip yung lalaki. Sa tagal nilang nag-away at saka ng kanyang asawa, hindi niya alam kung pangalawang talak na ba niya yung kanyang huling talak o pangatlong talak. Hindi niya alam, hindi siya sigurado.
Maging yung kanyang asawa, hindi niya rin alam. Wala rin pakialam yung kanyang asawa. Nakapangatlong hiwalay na sila, nakapangalawang hiwalay na sila. Nang dahil dito, ano ang susundin? Yung mas mababang bilang o yung mas mataas na bilang? Ang mas mababang bilang ay yakin, yung mas mataas na bilang naman ay syak. Kahit ang susundin sa ganitong pagkakataon ay ang mas mababang bilang. Hanggat hindi sila nakapag-conclude na sigurado siya na ito ay pangatlong bilang, pangatlong talak na. Pero habang sila ay nagdadalawang isip, ang lalaki, hindi ko alam ito ba pangalawang talak o pangatlong talak, na napiling nagdadalawang isip siya, hindi siya sigurado.